Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawaldi Carbonell, nagsasabing muli magkakaroon po tayo ng anunsyo. At ito po ay ating pong pagtulong-tulungan ipakalat. At ito po ang ating anunsyo. Pakipakalat po natin to para hindi po makaiwas ang ating pong hinahamon ng debate at hindi magsasabing, hindi nakarating sa akin, hindi ko napakinggan. Sa mga Amerikano, ang tawag po dyan ay BS. Hindi lamang po natin masabi kung anong ibig sabihin ng BS sapagkat tayo po ay hindi nag-ugali ng pagbumura. Maaari po tayo magbigay ng ating pong masidhing pananaw o pag-interpret ng mga pangyayari na hindi tayo gagamit ng mga malalaswang salita sapagkat tayo po ay Ilocano, tayo po ay Muslim, hindi po tayo Duwagenyo at hindi po tayo lahi ng mga Escudero. Hindi po natin nilalahat ng Bicolano pero pinakamasamang ehemplo sa pagtatraidor sa taong bayan ay ehemplo ng isang Bicolano ng pangalan Chis Escudero. Uulitin ko, ang aking pong hamon I challenge Senator Francis Escudero to a collegiate debate, to a Lincoln-Douglas type of debate on the proposition, on the categorical imperative of the impeachment proceedings against Sara Duterte. You, Escudero, will take the affirmative side. I will take the people's side. The people that will say no, the people who repudiates evil, the people who will take a stand on the negative side of the equation. Gagawin po nating disente yung ating pong debate. Hindi Duterte style, hindi Bato de la Rosa style, hindi Cayetano style, o Robin Padilla style. Ito po ay Lincoln-Douglas type of debate. Disente, matalino, logical, at makatao, at may dangal, may integridad. Yan ang ating pong paghamon. Ang meron pong reaksyon sa atin. Yung isang nakikinig po sa atin, taga Maragondon, Cavite, ang sabi niya, abay, hihintayin po namin yung debate na yan. Ang ganda ng petsa, 9/11, September 11. Pero Kawaldi, parang nalimutan ninyo yung oras. Abay, totoo naman. Salamat po sa inyong komento at paalaala. Ang oras po ay alas 5. Maghintay po, mag-umpisa po tayo ng alas 6 ng gabi para hindi po mainit. At upang sa ganon, mabuhay po natin yung dati ng espiritu ng Plaza Miranda na sa gabi nagkakaroon ng debate. Bakit po kinakailangan sa Plaza Miranda? Sapagkat failure yang Supreme Court, failure yang Senado. Dadalhin po natin to sa mas mataas na korte, hindi ang Kwarta Suprema o Korte Suprema. Dadalhin po natin yan sa korte ng mas mataas. Yan po ay korte ng People's Court, korte ng mga mamamayang Pilipino. At kung hindi po tayo makakatalo dyan, abay, handa po kong dalhin itong usapin na ito sa pusod ng Sierra Madre. Sana magkaintindihan po tayo riyan. Naintindihan ninyo ang ibig kong sabihin. Ngayon, mga kaibigan, ipakalat po ninyo itong hamon na ito, uulitin ko, para makarating dyan po sa kinaukulang mga demonyo sa Senado. Kung sinong gustong sumama kay Escudero sa debate, mga kaibigan, sumama. Isama niya si Bato de la Rosa para mapukpok ko ang ulo niyan. Isama niyo yung
arrogante at mapagkunwaring peke na kunyari na matalino na ang pangalan ay Alan Peter Cayetano, ipokrito, o isama po ninyo yung gumagamit ng pangalan ni Jesucristo, Jesus is Lord, para maging politiko, ang pangalan Joel Villanueva. He is a big disappointment. Ano kaya ito nangyayari kay Kristo? Binaboy ni Duterte si Kristo? Sa lahat ng mga gumagawa ng racket sa pangalan ni Kristo, Jesus is Lord, Kingdom of Jesus Christ, Iglesia ni Kristo, ang kanilang pinagtatanggol ay ang mga masasamang tao, ang pinagtatanggol ay mandarambong, ang pinagtatanggol ay Duterte. Apa, dapat dito sa mga ito ay lipulin. Lipulin natin itong mga senador at traidor sapagkat, mga kaibigan, masyado po nilang naibaba ito pong antas ng Senado. Masyado nang nandyan po sa kanila sa wikang Ingles. You have practically brought the Senate into the brink of perdition and ignominy. O baka hindi mo naintindihan, Escudero. Tignan mo sa Google, bugok ka. Tignan mo, baka magpagdebate sa akin. Irepaso mo yung iyong nalalaman sapagkat ito ay hindi tungkol sa Republic Act. Yan ay memoryado ng mga abogado o kaya madali nilang hanapin Republic Act 128, Revised Penal Code. Abay, rirepasuhin lamang nila yan. Wala po dyan ang usapan. Ang usapan po natin ay tungkol sa dangal ng Pilipino, tungkol sa usapin ng katarungan, tungkol sa usapin ng katotohanan. I dare any of those 19 idiotic, treasonous senators to join Escudero in this public debate. Pero ang pangunahin po dyan, yung Senate President. Ito, uulitin ko sa pagkakataon ito, sa araw na ito, ikaw ay aking hinahamon, Mr. Chis Escudero, kung totoong ikaw ay senador, kung totoo ikaw ay Pilipino at hindi ka Bicolanong pulpul, kung ikaw ay meron dangal at dapat mo paglaban, itayo ang dangal ng isang Bicolano, sumipot ka, ningal ka, sumipot ka. Kung hindi, pag hindi ka sumipot, Escudero, ikaw ay supot, ikaw ay inutil, ikaw ay duwag, ikaw ay traidor na nagsisilbi sa kapakanan ng China sapagkat ayaw ng China na ma-impeach ang kanilang pangunahing tuta rito, ang angkan ng Duterte. At yan ay sa katauhan ni Sara Duterte. Pakalatin po ninyo itong hamon nito kasi sasabihin naman yan, hindi ko naman pinapakinggan si Carbonell wala yan. Wala yan. Pag hindi ka sumipot sa Plaza Miranda, mag-isa ako magsasalita ron, dudurugin kita. Pero sapagkat ako ay makatarungan, tayo pantay lumaban, hinahamon kita, Senate President Chis Escudero, sa duelo ay sa debate, sapagkat gusto ko magkaroon ka ng pagkakataon na hindi lamang one-sided ang journalist, hindi lamang one-sided ang komentarista o ang kawal ng bayan ng demokrasya, kundi binibigyan ka ng equal footing, pantay na laban. Ipagtanggol mo ang iyong kagaguhan na ginawa dyan sa Senado. Ang issue ko, hindi ka nararapat maging Senate President, hindi ka nararapat maging senador sapagkat nag-aabogado ka sa isang akusado sa impeachment na ang magdidinig niyan ay ang Senado. Sa aking tingin, lahat ng uri ng issue, lahat ng uri ng kabulukan ay dapat lamang ibato sa lahat ng senador na bumoto dyan at nagtatago ngayon sa ilalim ng kamalian ng Supreme Court. Opo, malaking kamalian yung Korte Suprema ginawa niyan.
sapagkat marunong naman tayong lahat magbasa at mag-intindi ng ating pong saligang batas. At pag hindi po natin naintindihan yan, pwede tayong magtanungan. At nandyan naman at pwede natin pakinggan yung mga maestradong pareho nila Supreme Court Justice, ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio, Artemio Panganiban, Reynaldo Puno, at kung sino-sino pang mga otoridad sa batas at sa konstitusyon sa Universidad ng Pilipinas, University of Ateneo, University of LaSalle, at lahat po ng mga pagpupul kapulungan kasama ng Philippine Constitution Association or PhilConsa na nagsasabing mali ang Korte Suprema sa usapin ng pagsasabing void ab initio ay hindi po legal magsimula sa umpisa yang impeachment proceedings na yan. Ito po ay isang malaking pagtampalasan at pag tayo po ay nananahimik, tayo po ay nagmumukha po tanga, tayo po ay nagmumukha po duwag, nagmumukha po tayong duwagenyo, dabawenyo, at pag hindi po tayo lumaban, magmumukha pa tayong Bicolano. Ako po ay Ilocano, napanganak ng Ilocano, at sa aming lahi, hindi po kami tumatakbo. Ito ay debate pa lamang. Baka hindi ka sumipot, Escudero, dapat sumipot ka. Ipakalat po ninyo itong video na ito para makarating dito sa Escudero na ito ang hamon ko. I challenge you to a public debate. You have brought down the Senate to the brink of perdition and ignominy, and we have to liberate, we have to, from the quagmire of depredation, the state of the Philippine Senate. Dapat po pagtulong-tulungan natin, sa halip na buwagin natin tuluyan ang Senado, which they deserve, dapat durugin yan. Pag hindi yan papadurog sa debate o sa media, dapat durugin yan sa pusod ng Sierra Madre. Mabuhay ang hindi ko natuloy no permanent address. Yan ang magbibigay ng katarungan dyan, mga kaibigan. At ito po ang kawal ng demokrasya nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.